Sundo. Sino po sila, mga kapatid? Sila yung mga tao na kung saan, ayan, mga taong gumagawa ng kapayapaan saan? Sa kanilang pamilya. Sa loob ng kanilang tahanan. Yung po ba? May mga tinatawag na black sheep. Sino yung mga black sheep sa tahanan? Yung mga anak na pasaway. Yung mga anak na laging laban sa magulang. Ha? Sabi ng mga choir natin, suwail. Ayan. Di ba? Matindi na yun, malalim na yun. Yung mga anak, may mga anak naman talagang ang sinusuwag, ang magulang. Di ba? Kaya ang sasabihin ng tatay at nanay, ikaw na kaya maging tatay at nanay. Di po ba? Palit na lang. So, yan po yung mga tao na nagdadala ng kapayapaan o gumagawa ng kapayapaan. Saan? Pagkakasundo sa loob ng tahanan, mga minamahal kong mga kapatid. At yung ikalawa, mga taong gumagawa ng kapayapaan saan? Sa gawain. Pakahalaga po niyan, mga minamahal kong mga kapatid. So kung meron man dito na troublemaker sa gawain, dapat mas marami yung nagdadala ng gumagawa ng kapayapaan. No? Gumagawa ng kapayapaan sa gawain natin. Katlo, mga taong gumagawa ng kapayapaan saan? Sa community, sa kanilang barangay, sa kanilang lugar. Brothers and sisters, baka kilala tayo doon sa lugar natin na, alam mo na, laging laman ng barangay hall. Minsan nakukulong pa. No? Baka tayo yung kilalang matigas ang ulo. Hindi dapat. Di po ba? So, brothers and sisters, tayo dapat ang naggumagawa o ng kapayapaan sa ating lugar. Amen po? Ikaw yung sergeant of arms sa inyong eskwelahan. Mga kapatid, pero kadalasan ng mga ginagawang sergeant of arms sa school, yung mga yung alam nilang mga batang magugulo, mga kapatid, para matuto. Di po ba? So, mga minamahal kong mga kapatid, napakaganda na malaman po natin itong bagay na ito. Kasi tinawag tayo ng Diyos. At alam nyo, gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin na ang tunay na anak ng Diyos ay peacemaker. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ang tunay na anak ng Diyos ay peacemaker. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang mga tunay na anak ng Diyos. Isang palatandaan ng isang Kristiyano ay tunay na anak ng Diyos kapag siya ay nagiging daan o nagiging tulay ng pagkakasundo-sundo. Amen po? Now, mga minamahal, kita po natin dyan, anong uri ng pagkatao meron ang mga peacemaker? Anong uri ng pagkatao meron siya? Una, mga minamahal, pakibasa yung nga po. Peacemaker are quick to forgive. Yan po yung unang meron, no? Ang isang tao o isang Kristiyano, peacemaker, siya ay mabilis, mabilis magpatawad. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Ha? Mabilis ba yung magpatawad? May mga taong mabilis magalit, pero ang tagal magpatawad. Amen po? Okay lang na magalit, okay lang na magalit ang isang Kristiyano. Maging si Jesus nagagalit eh. Di po ba? Pero napakahalaga na maunawaan natin, tayo man ay nagagalit, dapat marunong din tayong umabig. Marunong din po tayo at mabilis din po tayong magpatawad. Di po ba? Kung paano ang napakabilis po nating magalit, dapat mabilis din po tayong magpatawad. Yan ang Kristiyano. Yan ang anak ni El Shaddai, mga minamahal. Paano natin makikilala itong mga taong ito?
Brothers and sisters, yung mga taong mabibilis magpatawad, makikita po natin yan sa kanilang mga pagmumukha. Mga kapatid, pakibasa nyo nga po. Tingnan mo yung katabi mo kung maaliwalas ang mukha niyan. O yung parang pinagsakluban ng ano yan, ng dalawang palanggana. Di ba may mga taong parang ang dilim ng mukha, parang hindi mo malaman kung ano yung aura niya. Di ba? Ang isang palatandaan ng tao na madaling magpatawad, mga kapatid, napakaamo ng mukha niya. Tingnan mo yung katabi mo, katulad niyan. Napakaamo. Mga kapatid, maaliwalas ang mukha, no? Kahit puno siya ng tagyawat, makikita mo pa rin. Maaliwalas na kanyang mukha. Kahit puno siya ng tigidig na tinatawag. Mga kapatid, di po ba? Iba yung dating eh. Iba yung makikita mo sa kanya. Itong taong to napakabait. Itong taong ito napakabuti. Makikita mo. Mga kapatid, napakaamo ng dating ng kanyang mukha, kanyang itsura. Yung mga tao po talagang sadyang ganun. Di po ba? Mga minamahal at ang isa pa, brothers and sisters, papagkilanlan po natin sa taong mabilis magpatawad, yung taong malambot ang puso. Ibig sabihin, kung may malambot ang puso, may matigas ang puso. Yung mga taong natitigas ang puso, mga kapatid, napakahirap pong magpatawad yan. Nakaluhod na tumingi ng tawad yung taong nagkasala sa kanya, o yung taong hindi sila nagkaintindihan, mga minamahal kong mga kapatid, naka-ismit pa yan. Alam niyo yung naka-ismit? Tulis ang muso. Mga kapatid, humingi na ng tawad, yung taong nagkamali, yung taong meron silang hindi pagkakaunawaan, mga minamahal, pero siya, tigas ang puso, galit pa rin. Mga taong matigas ang puso. Pero, ang isang Kristiyano na mabilis magpatawad, yung may malambot ng puso. Mga kapatid, nagagalit, pero isang ngiti lang sa kanya, mga kapatid, agad-agad nawawala yung kanyang galit. Dapat ganun po pala tayo, mga minamahal. Hindi ko sinasabing hindi tayo nagagalit. Kahit ako man ay nagagalit. Mga minamahal kong mga kapatid. Pero, brothers and sisters, hindi dapat ang galit ay hindi dapat pinatatagal sa buong maghapon, sa buong magdamag, hanggang kinabukasan. May mga tao po kasi, mga minamahal, kahit kadugo niya, kapag nagkamali sa kanya ay pagkakamali. Yes, brothers and sisters, totoo, walang taong hindi nagkakamali, hindi nagkakasala. Tayo man, mga minamahal, nagkakasala din po tayo at nagkakamali. Pero ang maganda sa atin, dapat meron tayong malambot na puso. Hindi natin dapat pinatatagal yung galit sa isang tao, mga minamahal. Brother, nakakagalit talaga eh. Paulit-ulit na lang eh. Anong sabi ng Panginoon? Brothers and sisters, sa isang disipulo niya, ilang beses ba dapat patawarin ng isang tao? 70 times 7. Walang ibig sabihin nun, walang katapusan. Huwag po yung times yun. Ang meaning po nun, yung biblical, yung spiritual, brothers and sisters, walang katapusang pagpapatawa. Yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid. Walang pagkasawang pagpapatawad. Kasi Kristiyano pa na. Sabi lang iba, sana hindi na lang ako naging Kristiyano. Sana hindi na lang ako makarinig ng Word of God. Diba? Mga minamahal. At ang isa pa po, makikita po natin dyan, nakikita ang galing uhusay ng ibang tao. Ang tao pong mabilis, malambot ang puso, mabilis magpatawad, yung mga taong nakikita niya yung galing at husay ng iba, hindi lang yung husay at galing niya. Alam niyo po yung mga taong bulag sa galing at husay ng iba, laging insecure yan sa kanyang sarili. At ang insecurity, brothers and sisters, kapag naalipin ng isang tao, mga minamahal, maniwala ko sa hindi. Gagawa at gagawa ka ng pagkakasila ng iyong kapwa.
at alipin ka ng insecurity sa buong pagkatao. Diyan po yung dapat na ingatan natin. Na insecure ka sa kapwa. Na ayaw nating malamangan ng iba. Ayaw nating mas mahusayan yung tayo ng iba. Na ayaw nating mas angat sa atin ng iba. Na ayaw nating mas gwapo si Charles kaysa sa katabi niya ngayon. Sino ba yung katabi mo, Charles? Akala ko lalaki eh. Palit na kayo ng ginaw ah. Di po ba? Mga kapatid, ayaw natin na ayaw mong tanggapin na mas magaling sa klase yung ka-eskwela mo. At sasabihin mo, ang pangit naman yun. Kasi ang taong galit, ang taong insecure sa kanyang kapwa, walang maganda, walang mabuti na nakikita sa kanyang kapwa-tao. Mga minamahal ko mga kapatid. Maniwala ka sa hindi. Ang taong yun nahanap at hahanap ng butas at kapintasan ng taong kanyang pinanggigigilan. Mga kapatid. Di po ba? Now, brothers and sisters, si Jesus Christ ay napakagandang halimbawa na dapat po nating tularan at wala na pong higit sa Panginoon. Bakit? Si Jesus ay madaling magpatawad. Sabihin nyo nga po, si Jesus ay madaling magpatawad. Madali po siyang magpatawad. Napakabilis niya pong magpatawad. Alalahanin po natin, sino yung kanyang pinatawad sa Bible? Yung babaeng nasa balon. Naiigib ng tubig that time, nandun ang Panginoon. Na humingi siya ng tubig dito, siya'y Samaritana, yung babae. Di po ba? Tatandaan niya sa John chapter 4, mga kapatid, mababasa niyo po yan. Na kung saan itong babaeng ito, mga kapatid, alam ni Jesus na 5 na yung kanyang naging asawa. Kakanta po itong babaeng to, bakit alam ni Jesus na 5 na yung kanyang naging asawa? At ang sabi pa ni Jesus, actually, sabi ng Panginoon, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo tunay na asawa. Ibig sabihin, wala siyang naging asawa sa 5, kundi lahat kinasama niya lang, mga minamahal. Nasabi nga ng punong lingkod, mga minamahal, ang tawag po dyan ay hindi live-in. Hindi pamumuhay saan? Sa ingerno. Eh, nagsasamang hindi kasal, mga minamahal kong mga kapatid, ha? Yan po yung katotohanan na dapat po nating tanggapin. Kasi sabihin ng marami ngayon, mga kapatid, ano lang yan eh, papel lang yan eh. Yung artista ng idolo ko eh, naghiwalay din sila kahit anong ganda ng kasal eh. Sinong artistang kakakasalan po dito sa Baguio? Kita nyo, alam na alam yun nga, mga kapatid ah. Sa akin, may nagkwento lang eh. Kasi yung may-ari ng company, mga kapatid, na nakasama ko ay nandoon, guest. Kaya nalaman ko. Kung wala lang doon, may-ari ng company, nakabilang ako, hindi ko malalaman eh. Doon po siya eh. Tinatawag na ako, kaya lang sabi ko, hindi na. Ayoko nang makita ng mga director dyan, mga producer. Pagbigyan niya na ako, ako ang may hawak ng mic eh. Nakakatid. No? So, brothers and sisters, makikita po natin, si Arami na tuloy sasabihin ko, kausap ni Jesus, itong babaeng ito, pinatawad agad-agad siya ng Panginoon. Mga minamahal. Sino pa? Yung sa Bible, pinatawad ng Panginoon, mabilis na pinatawad ng Panginoon. Nang siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, in Luke chapter 23 verse 34, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kapatid, mababasa po natin doon na ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isa sa 7 last words ng Panginoon. Tama? Mga minamahal kong mga kapatid. Imagine, naghihirap ng Panginoon sa krus. Mga minamahal, nililibak siya pero
ang namutawi pa rin sa kanyang bibig ay pagpapatawad. Di po ba? Mga kapatid, minsan tayo, tao, mga kapatid, no? Hindi ka lang mabigyan ng ulam ng kamag-anak mo. Grabe na, ako, lagi ako nagbibigay sa kanya, pero sila, pag ang dami na nating talak. Putak ng putak para tayong mga manok. Di po ba? Ganun ang tao eh. Mga minamahal kong mga kapatid, sa konting kibot, lumilikha tayo ng ng away. Lumilikha po tayo ng mga kapatid, ng division. Mga minamahal, kaya may mga magkakamag-anak at magkakadugo hanggang ngayon, hindi nagkikibuan. Nagkakasalubong na sa palengke. Mga kapatid, kita na, nagkakabangga na sila. Nako, yung mga nguso. Hallelujah. Mga kapatid, parang si Pokwang. Di po ba? Brothers and sisters, ang tagal magpatawad. Buto na, kalansay na, lumipas ng maraming taon, mga kapatid, hindi pa rin malimot ang nakaraan. Laging sinasariwa. Ang hindi nila pagkakaunawaan at hindi nila pagkakaintindihan. My dear brothers and sisters, si Jesus, siya mismo ang nakaranas ng lupit ng tao. Subalit, anong sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di po ba? At kung natatandaan po natin, yung dalawang magnanakaw na nakabayubay sa krus, mga minamahal, na kasama ng Panginoon, napapagitnaan siya. Mga minamahal kong mga kapatid, ang isa doon, anong sabi ng isa doon sa kanya? Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Anong ibig sabihin doon? Makikita natin, mga minamahal, bagamat literally at wala pong nakasulat na humingi ng tawad, itong magnanakaw na ito kay Jesus, brothers and sisters, pero sa pagkilala pa lang niya sa Panginoon at paghingi niya na kapag nasa paraiso na ang Panginoon naghahari na, ay alalahanin siya. Brothers and sisters, nakita ng Panginoon yung puso ng taong yun. Kaya anong sabi ng Panginoon? Mga minamahal, sa magnanakaw na yon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Bakit? Mga minamahal kong mga kapatid, kailangan po talaga ng tao na magpakabuti. Kailangan po natin talaga, mga kapatid, na meron tayong malambot na puso, kasapagkat ang isang taong matigas ang kalooban, matigas ang puso, hindi niya kayang lumapit sa Diyos at umamin sa kanyang mga nagawang kasalanan. Napakahalaga po nun. Para makarating ka sa paraiso, para makarating tayo sa heaven, mga minamahal, kailangan po natin ng merong malambot na puso, pusong madaling magpatawad. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Ang po nun, na meron tayong taglay ng pusong yun, katulad ng puso ng Panginoon. Amen po. No? Brothers and sisters, alam nyo, napakaganda yan, mga minamahal ng mga kapatid. Pakibasa nyo nga po. Pakilakas nyo po. Dapat nagagalak po tayo sa kapatawaran. Yan po yung mga tao na bilis magpatawad. May kagalakan siya sa salitang kapatawaran. Nagagalak siya. Kasi sa totoo lang, may mga tao akong na-encounter na minamahal kong mga kapatid. Na parang ayaw ba nilang marinig yung salitang patawad? Ayaw. Eh grabe ka naman brother, bakit patatawarin yan? Grabe yung ginawa niya. But yung taong mabilis magpatawad, yung taong peacemaker, mga minamahal kong mga kapatid,
Nagagalak siya. Kapag naririnig niya yung salitang forgiveness, naririnig niya ang salitang forgive. Mga minamahal kong mga kapatid, ba't yung mga taong malayo ang puso sa Diyos, hate na hate po nila yan. Ayaw nilang marinig yung ganyan salita. Matulitin ko ang isang Kristiyano, dapat masaya ka. Dapat nagagalak ka. Saan? Sa salitang kapatawaran. Di po natin yung dapat nalilimutan. Kahit anong kasalanan ng isang tao, yes, brothers and sisters. Sa Amerika nga, may pangyayari, mga minamahal kong mga kapatid, na kung saan nirape yung anak niya, pinatay, pero nasa korte na, pinatawad ng magulang, ang taong. Yung mga pangyayari po talaga ganun. Eh grabe ka naman, Brad. Anak na kadugo ng ginawa ng hindi magandang. Patawarin mo pa rin, yes. Kasi yun na yung pinakita sa atin ng Panginoon. Yes, mahirap, totoo. Hindi po madali, pero yun ang dapat natin gawin. At dapat po natin pakinggan ngayon, mga minamahal, kung ano yung tama, kung ano yung gusto ng Diyos. Kasi yun ang gawain ng tunay na anak ng Diyos. Tama po ba? Mga minamahal kong mga kapatid. So dapat nagagalak tayo sa kapatawaran. Kapag meron kang nalaman na nagkasala, dapat nagagalak ka na mapatawad yung taong yun. Hindi nga, buti nga sa kanya. Kasi matigas ang ulo, brother. Hindi nakikinig. Buti nga. Ganyan. Dapat lang sa kanya yan. Di ba? May mga ganun pa tayo. Dapat lang sa kanya yan kasi pasaway eh. Hindi nakikinig. Brothers and sisters, alalahanin natin makatarungan ng Diyos. Tayo man ay pinatawad, dapat din tayo magpatawad. Amen. Sino po yung agree doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ikalawa, brothers and sisters, pakibasa niyo nga po. Ang peacemaker daw po ay nagpapakita ng alin? Ng pag-ibig ng Diyos. At dahil po dyan, bukas, mga minamahal kong mga kapatid, pakita po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kanino? Sa mga taong aakayin natin, dadalhin natin dito sa gawain ng Panginoon. Ano po bang meron bukas? CLSS, mga kapatid. Di po ba? Sharp, 9 o'clock, magsisimula po tayo. May tao wala, magsisimula po tayo. At ako po ang unang magtotok, mga kapatid. Mas gusto ko yung walang nakikinig. Kaya yun ang pinili ko. Kasi napakahalaga po ng introduction. At sa totoo lang, yun po ang isa sa mahirap na hindi naman siya paksa bagko, pero napakahalagang bahagi ng CLSS, ang introduction, mga minamahal. Diyan natin malalaman yung kalingit-lingitang bahagi ng mga ginagawa po natin. Basic, ito po ay welcome para po sa lahat, baguhan, di ka pa nakapag-CLSS, nakapag-CLSS ka na ng 1,000 beses, welcome ka pa rin. Refreshment po ito, mga minamahal mo mga kapatid. Dapat dito, meron kang humble heart, meron kang malambot na puso, meron kang teachable heart. Mga kapatid, na kahit narinig mo na yan at alam mo na yung sasabihin ng preacher, sasabihin mo, ay, kailangan ko pa rin makinig, kailangan ko pa rin dumalo, kasi merong sasabihin ang Diyos sa akin sa araw na ito, sa araw ng bukas, na hindi ko pa alam at hindi ko pa nagagawa. Amen? Dapat ganun po yung attitude natin, attitude ng ating puso. Na lagi tayong handa na magbukas ng puso natin para pakinggan ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. No? So, pag-ibig, dapat ito ang pinakikita natin, pinadadama natin. Brothers and sisters,
sa lahat. Ang taong peacemaker, mga kapatid, ito ang pinadadama niya. Once na ikaw ay bridge sa pagkakasundo, once na ikaw ay counselor, mga minamahal, ito dapat ang nakikita at pinadadama. Brothers and sisters, lagi kong sinasabi sa ating mga council, kahit kaibigan nyo, kahit sino, wala kayong kakampihan, dapat gitna ka lagi. Yun ang tunay na leader, mga minamahal. Walang kinikilingan. Walang pinoproteksyonan. Trabaho lang. Walang kasinungalingan. Pawang serbisyo lang. Ang challenge yun. Ang mahirap pala pag nandito yung choir sa likod. Parang mga diktador. Di, okay lang yan. Alam niyo kung bakit ko sila pinaupo ngayon? Kasi parang-parehas kami ng kulay ng damit eh. Wow. Di ba? Kaya picture niyo naman kami, kayo naman. No? Mga kapatid. So, yun yung dapat na ipakita natin sa buhay natin. Mga minamahal, ang mahalaga po sa mga taong ito, mga kapatid, ay yung tularan ng Diyos. Ano po ba ang Diyos? Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos ng pag-ibig. Mga minamahal. Kaya dito, sa mga taong ito, sa peacemaker, mga minamahal kong mga kapatid, ang tinutularan niya, walang iba kundi ang Diyos. Nagsasacrifice sila para sa kanilang sarili, para sa kapakanan ng ibang tao. Di po ba? Mga minamahal kong mga kapatid, pero huwag tayong basta-basta mamagitan, huwag tayong basta-basta aawat, kasi yung mga umaawat, karamihan, nababalita mga kapatid, sila napapatay. Huwag tayong basta-basta papasok. Mga minamahal, dapat alamin ang muna natin kung ano yung punot dulo. Huwag kang basta-basta i-entra. Mamaya, pag-isa na pala ng granada, gumita kang bigla, ikaw tinamaan. Ganun na nangyayari. Yung po ba? Dahan-dahan lang po tayo. But, ulitin ko, ang mga peacemaker, brothers and sisters, ay nagsasacrifice ng kanilang sarili, alang-alang sa kapakanan ng ibang tao. Amen po? Yun tayo dapat, mga minamahal. Matuto tayong magsakripisyo ng sarili po natin. Ibig sabihin niya, kakalimutan mo ang sarili mo kung ikaw ang involved. Alang-alang sa pagiging magkaibigan natin, ako na ang unang magpapakumbaba. Sakripisyo po yun. Yung lulunukin mo yung pride mo. Mga minamahal. Brother, siya po ang may kasalanan eh. Siya po yung una eh. Sabi niya, lumba-lumba daw ako eh. Kung lumba-lumba ka naman talaga, aminin mo na. Di po ba? Mga minamahal kong mga kapatid. Kasalanan mo yan na naging lumba-lumba ka. Sarap kasi kumain, brother. O, mamin gano'n. Di po ba? Ako gusto ko, laging pansinin yung tiyan ko eh. Kasi ginagawa kong motivation sa buhay ko. Mga minamahal. Laging sumisiksik sa isip ko, sabi nila, laki ng tiyan ko. Para akong nagagalit, patuntunayan ko sa kanila na liliit din yan. Siguro 10 years ago. From now. Di po ba? At least, ginagawa natin motivational sa buhay natin yung mga bagay na yun. Hindi wag ka magtanim ng galit. Sakripisyo mo yung sarili mo, yung pride mo. Kung may time ka naman, baba-baba naman. Huwag kang laging nasa taas. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, humble-humble naman. Huwag puro humble. Di ba?
Sasacrifice natin yung sarili natin. Yung sarili nating kapakanan alang-alang sa ikabubuti at sa ikagaganda. Lagi kasi nating titingnan, hindi yung sarili natin, kundi lagi po nating titingnan ay yung kabuuan, yung ikagaganda, mga minamahal kong mga kapatid. Amen po? Now, brothers and sisters, itong mga taong ito, yung mga peacemaker, brothers and sisters, makikita po natin dyan na napakabilis po nilang makipagkasundo. Ha? Pagkasundo, bakit? Iniisip nila Pag hindi ako nakipagkasundo una, papangit ako. Galit ako lagi. Tatanda, kukulubot ang mukha ko. Kakasakit yung puso ko, magkakaroon ng bara yung maliit na ugat sa puso. Alam niyo yung maraming sakit, di makita ng doktor, wala ka naman sakitan. Pa-check up ka. Yung minamahal, marami ng patunay dahil lang yung sa galit, sa sama ng loob. Tumataas ang dugo. Bakit? Hindi naman mahilig sa karne. Hindi naman mahilig sa baboy. Bakit? Tumataas ang dugo. Kasi nga, galit. Malapot yung dugo. Mga minamahal. Dapat mabilis tayo makipag-reconcile, brothers and sisters, sa mga nakagawa ng mali. Ito yung tinuturo ng Panginoon. Sabi nga, kung maghahandog ka, biglang naisip mo, ay, may mga tao palang galit sa akin, o may mga taong kasamaan ko ng loob. Sabi ron? Iwan muna sa harap ng dambana ang handog at makipagkasundo. Ba? Ibig sabihin yan, brothers and sisters, parang walang kwenta naman yung praise the Lord tayo ng praise the Lord. Simba tayo ng simba. Parang walang kwenta naman kung attend tayo ng prayer meeting pero may galit ka sa isang tao. Dapat palayain natin ang ating sarili saan? Mga minamahal, sa galit, sama ng loob. At hindi ka pwedeng magbigay ng isang bagay kung yung bagay na yun ay wala. Paano natin masasabi sa isang tao, ay magpatawad ka, kung ikaw mismo ay hindi marunong magpatawad? Amen po ba? Mga minamahal, mahirap kang magbigay ng isang bagay na wala ka. Ang napakaganda dito, mga minamahal, kung meron kang experience at mismo ginawa mo, ikaw ay nakaranas na makapag-reconcile, bumaba, patawad, kahit sinong tao, malaman mo, makilala mo, na gano'n ang sitwasyon, masasabi mo yan ng buong-buo sa kalooban. Bakit? Naranasan mo. Amen po? Mga minamahal, sa aming mga preacher, alam nyo, mga kapatid, hindi kami pwedeng magtalim ng sama ng loob Kasi ang laki ng epekto nun. Apektado po kami nun. Yung asawa ko mahusay Ang galing ng asawa ko. Mga kapatid, pag meron kami hindi pagkakasundo, pagkakaunawaan, alam niya ako ang unang lalapit para makipagkasundo. Kasi isipin nun, may preaching ka mamayang gabi, kaya pag hindi, mahusay. Mag-preach ka ng may galit, sama ng loob, niwala ka, apektado po yun. Mga minamahal. Napakahalaga po nun. Etong mga choir natin, kumanta sila na may galit, sama ng loob. Boses nila hanggang bubong lang. Pero kung ang kanilang kalooban, kanilang puso, mga kapatid, ay napakalaya sa galit at sama ng loob. Yung tinig nila.
Makakarating doon sa barangay hall. True. Makakarating saan? Hindi lang sa ulat. Makakarating saan? Sa trono ng Diyos sa langit. Yes. Amen! Amen. Naniniwala po ba kayo doon? True. Amen. Kaya alam nyo, mga minamahal, pag ganon, anong mangyayari? Magbubuhos ng pagpapala. Sa araw na ito, bubuhos ng pagpapala. Amen! Ayun tayo lahat! Glory to God! Kaya na sinasabi ko, bilisan ninyo! Bubuhos ng pagpapala, biyaya! Sino na naniniwala bubuhos ng biyaya ng pagpapala? Glory to God! Nawala yung momentum. Bilisan nyo! Magsisimula na po tayo. Okay. Ayan. Nakikita po natin dito, my brothers and sisters, yung ikalawa, ang peacemaker, nagpapakita, nagde-demonstrate ng pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos. Kasi alam niyo po, mga kapatid, yan, the mirror of one's heart, Di mo pwedeng sabihin lang na mahal kita, pero galit ako sa'yo. Pero kahit di ka nagsasalita, pero kumikilos ka, nagpapakita ka, nagpapadama ka ng pagmamahal, ng pag-ibig ng Diyos, mas okay po yun. Baga sa sabi po dyan ay narinig po natin ito lagi, walk
dato. Di po ba? Kung ano yung sinasabi mo, yun ang dapat na ginagawa mo. Kung ano yung sinasabi natin, yun dapat ang nakikita sa atin. Di po ba? Mga minamahal kong mga kapatid, napakahalaga po niyan, my dear brothers and sisters. Kaya naman, dapat po nating tandaan, pakibasa nyo nga po, dapat nakapokus tayo saan? Dapat mas doon ka nakatutok. Saan? Sa pagkakaayos-ayos. Hindi doon sa galit. Kasi pag nakapokus ka sa galit mo, magagalit ka. Isipin mo nang isipin, grabe siya talaga, yung ginawa niya sa akin. Ha? Hindi siya mapapatawad. Habang iniisip mo yun. Ibig sabihin, nakapokus ka sa galit mo, ano mangyayari dyan? Magiging gatong yun. Lalo kang mag-aalab, lalo kang magliliyab. Di po ba? O kung hindi ka man, ikaw ang taga-gatong, taga-sulsol. Oo nga, kumari, oo nga. Yung taong yan, ganyan nga yan eh. Sinusulsulan mo, ginagatungan mo. Hindi gawain ng isang Kristiyano yung ganun. Brothers and sisters, ang isang Kristiyano, taga-payapa. Tagagawa ng daan, tagabukas ng daan tungo sa kapayapaan. Sa pagkakasundo. Yung dapat doon tayo nakapokus. Pagkakaayos-ayos. Amen po ba? Mga minamahal, kasi kapag may pagkakaayos-ayos, hindi pwede pahiwalay dyan ang pag-ibig. Yes, brother, makikipag-ayos ako, alang-alang sa Diyos. Bakit? May pag-ibig ang Diyos na nagdamas. Dapat ganun ang maghalik sa buhay mo na. Mga minamahal, alam niyo po, sa totoo lang, mga minamahal, kung makakalipot kayo sa mga iba't ibang gawain sa iba't ibang PFCC, ang isang napakalaking dahilan bakit nangungunti, nangangaubos ang mga prayer partners, ang mga attenders, mga minamahal dahil sa pagkakabahagi. Mas ngayon, delikado. Bakit? Ginagamit ng maraming taong social media. Mga minamahal, mas mabilis kung akala, mga kapatid, ang lason. Ang hindi natin napapansin ng social media, pwedeng gamitin ng Diyos. Depende, mga minamahal, sa paggamit po natin. But pwede rin gamitin ng diablo ang social media. Kung gagamitin mo yun, ayon sa gusto ng demonyo. Kaya ingat-ingat po tayo, mga minamahal. Pag puno ka ng galit, sabi huwag kang magsasalita, huwag kang magdidesisyon. Why? Kasi tiyang palpak 95% ang desisyong gagawin mo. Mga minamahal ng mga kapatid. Kaya nga napakahalaga dito, brothers and sisters, na lagi po nating iisipin ang panawagan natin sa Panginoon. Tinawag ka ng Diyos sa gawain ito, mga minamahal, para maayos, para mabago ang buhay at maging malaya sa lahat ng mga bagay-bagay basura sa buhay ko. Ang galit, sama ng loob, ay basura. Amen po? Amen po? Amen. Sino yung nakikinabang sa galit? Maliban na lang kung galit ang apelido niya. Diba? Totoo yan. Marami akong business partner na galit ang apelido. Meron nang mapait eh. Pero ang tindi naman ang pangalan niya. Hanapin niyo sa Facebook. Rich Mapait. Rich na ang paita. Mayaman sa kapaitan. Huwag naman tayong gano'n. No? Mga kapatid. So, my dear brothers and sisters, dapat nakapokus tayo sa pagkakaayos-ayos, hindi sa galit. Tama po ba? Mga kapatid? Kasi talo naman tayo eh.
Subukan mong mag-focus ka sa galit. Maniwala ka, ikaw ang talo. Sabi nga, sa giyera, walang panalo. Lahat talo. Maglaban ng dalawang bansa, mga kapatid, maniwala ka, walang panalo dyan. Lahat talo. Amen? Amen? Mag-away kayong dalawa, sister and sister, brother to brother, mga kapatid, friend sa friends, maniwala kayo. Mag-asawa, hindi nagkikibuan. Mga minamahal, may parang ganito. Mga kapatid, yung pong triangle na yan, triangle nga ba yan? Bundok po yan. Mga kapatid, huwag tayong maglagay ng bundok sa pagitan ng isang tao. O huwag mong lagyan ng bundok. Huwag kang maglagay ng bundok sa kapwa-tao mo, pagitan ninyo. Kasi mahirap po yung akyatin. Yung dito nga, mula ibaba hanggang dito, mga kapatid, hihingalin ka eh. Yung pa kayong mataas na bundok. Ibig sabihin ng bundok, mga minamahal kong mga kapatid, pride. Ang hirap niyan. Akyatin at ang hirap babae. Tayo maglalagay ng barriers between two persons. Pagkat mahirap po yan, di ka tinawag ng Diyos dyan. Mga minamahal kong mga kapatid. Dapat ulitin ko, bridge tayo, daan tayo, dahilan tayo, instrument tayo ng pagkakasundo ng mga taong merong hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan. Yun ang peacemaker. Amen po, mga minamahal kong mga kapatid. So, huwag tayong maglalagay ng barrier. Katlo, pakibasa nyo nga po yung ikatlo. Peacemaker po, brothers and sisters, ano? Church builder. Dapat tayo ay builder, hindi destroyer. Amen? Mga minamahal, dapat ayos ang nagagawa natin, hindi distraction. Yan po ang peacemaker, mga minamahal, church builder. Sila yung mga taong ano? Pakibasa niyo po ng malakas. Yung atmosphere, kapaligiran na kanyang nagagawa ay ano? Masaya. Hindi kalungkutan, hindi kawalan ng pag-asa. Baga sa ano, nagbibigay ka ng kalakasan, nagbibigay ka ng pag-asa. Yung kapaligiran, yung atmosphere ng lugar, mga minamahal, lahat ng tao sa paligid mo parang nalulungkot, wala nang sigla, wala nang saya, down na down. Ikaw, na peacemaker, brothers and sisters, ikaw yung magdadala ng atmosphere sa kanila. Ikaw ang hahawa sa kanila, tayo ang hahawa sa kanila para magkaroon ng saya doon sa lugar na yun. Tingnan mo yung mga katabi mo. Ha? Anong atmosphere kaya meron yan? Ha? Mga kapatid, masaya ba yan? Yan ang mga peacemaker. Brothers and sisters, hindi pupunta ka ng church nakasubdisamot. Hindi ka pupunta ng church ng gawain. Lulugo-lugo ka. Dapat lahat tayo dito masigla. Nandito kayo. Sino kakatagpuin natin dito? Si Brother Doy. Mga kapatid, wala kayong mapapala sa akin. Maniwala kayo, humingi kayong pamasahin mo ngayon sa akin, hindi ko kayo bibigyan. Wala kayong mapapala sa akin. Mga minamahal ko mga kapatid. Yung mga producer nang kumukuha sa akin, hindi ko pinansin eh. Wala silang pala eh. Di po ba? Mga minamahal, wala tayong mapapala sa tao. Kung ang isang tao lang dahilan para pumunta ka dito, maniwala ka, wala kang mapapala dyan.
Nandito tayo, brothers and sisters, dahil kay El Shaddai. Sino pumarito ng dahil kay El Shaddai? Kaya may makakala tayo. Kaya uwi kang pinagpala ng Diyos. Diba? Inulan nga ng pagpapala eh. Mga minamahal kong mga kapatid. Dapat dyan po tayo. Tayo ay church builder, mga minamahal. Isa pa, dahil sa kanila ay, ano? Nag-i-exist ang alin? Ang harmony, ang pagkakaisa. Saan? Sa gawain. Dahil sa peacemaker, mga minamahal, ikaw ang nag-i-exist ang alin? Ang lumalaganap, ang kumikilos sa buong gawain ay pagkakaisa. Harmony. May tinatawag na harmonious relationship. Why? Dahil sa mga peacemaker. Yun tayo dapat, mga minamahal, church builder. Hindi ikaw yung gumigiba ng binubuo. Dahil hindi ka tinawag tagagiba. Anong tawag po ba dun sa mga squatter na ginigiba? Demolition. Dinidemolish. Hindi ka taga-demolish. Tinawag tayo ng Diyos, taga-demolish tayo ng Diablo. Pero si church, para manatili yung unity, mga minamahal at malakas ang body of Christ, brothers and sisters, tinawag tayo ng Diyos na maging peacemaker at para mag-exist sa gawain ng Panginoon ng alin? Mga kapatid, ang pagkakaisa. Napakahalaga po niyan. Bigyan ko po kayo ng maliwanag na halimbawa. Kung ang mga instrumentalist, mga kapatid, yung baho, yung lead, guitar, ano ba? Yung ano ba yung baho? Bass. Yung wala naman taga-turotot dito, mga kapatid. Walang manonrotot. No? Yung nag-keyboard, yung nagda-drum. Mga kapatid, kung hindi sila nagkakaisa, at hindi nila alam kung ano yung nota, masarap pakinggan? Hindi. Yun po ba? Ganon din sa gawain, mga kapatid. Kung ikaw ay group A, may group B, may group C, may group D, may group hanggang C. Wala. Sabi ng Bible, kung magkakagatan po tayo, mauubos tayo. Mauubos. Sister, atin kayo ko nga. Bakit? Kasi grupo-grupo dyan eh. Ang pangit. Totoo yun. Sabi mo sa katabi mo, ang pangit! Pangit! Tingnan mo, ang pangit! Pangit! Sino pangit? Yung mga nag-grupo-grupo. Pangit. Maganda mo ba yun? Hindi maganda. Asan ang love doon? Asan ang unity doon? Correct. Asan ang kapayapaan doon? Correct. Baka isang araw, huwag naman sana mangyari, magdala ka na ng baril dito. Kasi lolo-lolo ko sa akin, magdaka. Eh, baril ako. Ganyan-ganyan mo na lang, oh. Ha? Galit ka sa akin? Diyan nakasuksok yung baril. Brothers and sisters, di ka tinawag ng Panginoon para maging parumbado. Brother, kasi puso ko, binago na ng Diyos eh. Maganda po yun. Huwag mo lang dudugsungan. Kasi ang dugsong ng iba, binago ng Diyos ang puso ko, brother. Pero itong kamao ko, hindi po ganun ang Kristiyano. Ang Kristiyano totoong binago ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos, ang peacemaker, mga minamahal. Lahat binago ng Diyos mula ulo hanggang talampak. Amen. Ito ba, mga kapatid? So napakahalaga po niyan, brothers and sisters, na maunawaan po natin. Bilang peacemaker, lagi po natin tandaan, dapat tayo maging dahilan ng pagkakasundo-sundo, pagmamahalan,
mag-exist, kapayapaan, yung unity, mga minamahal, at yung pamuli, pakibasa niyo po, ang kanilang presence, fellowship of love. Ang sarap, di po ba, mga kapatid, na parang wala kang iniisip sa katabi mo. Malaya yung isip at puso natin na itong taong to may nagawa sa akin. Di po ba? Kaysa sa, pag nakita mo yung mukha ng taong to, tsura lang dito, kala mo. Dapat dito, brothers and sisters, nandito tayo, nabubuo yung fellowship of love. Nagmamahalan tayo. Di ba natatandaan ninyo, minsan may paksa tayong mga minamahal yung God bless your heart. Anong ibig sabihin po nun, mga kapatid? Ng pag-ibig ng Diyos ay sumaatin. Puso natin mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Na wala kang itinuturing na kaaway, na wala kang itinuturing na hindi kasundo, na wala kang itinuturing dito, mga kapatid, na banta sa buhay mo. Brothers and sisters, hindi lahat po tayo, mga minamahal. Ang peacemaker, mga minamahal, yung kanyang presensya, yung pagkataon niya, mga minamahal, ay nagiging dahilan ng ng fellowship of love. Mga minamahal, at alam nyo, brothers and sisters, napakaganda ng gano'n. Why? Malaya pong makakakilos ang Diyos. Amen. Malaya. Kaysa sa merong division, kaysa sa merong mga haters, kaysa sa may mga hindi pagkakaunawaan, maniwala kayo, mga minamahal. Kahit hindi magagaling kumanta ang choir, at hindi magagaling tumugtog ang mga manunugtog, at kahit kaliwa ang mga paa ng mga dancing, mga minamahal ko mga kapatid, kung umiiral dito pag-ibig ng Diyos, kapayapaan ng Diyos, maniwala ka, uuwi kang totoo. Pinagpapal ng Diyos. Amen. Mga minamahal, at dahil sa malakas niyong palakpak, tumayo na po kayo. Mga kapatid. Dahil ang biyaya ng Diyos ay ibubuhos niya. Amen. My dear brothers and sisters, napakasimple po ng gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sabi ng Panginoon, mapalad, blessed, pinagpala. Bakit daw po? Napakaganda doong salita sapagkat ituturing silang anak ng Diyos. Brothers and sisters, bilang Kristiyano, ang tinutularan po natin dito ay walang iba kundi si Jesus Christ. At ang mga taong mapagpatawad at ang mga taong ginagamit sa ipagkakasundo, ang unity ng kapayapaan, dahilan o instrumento ng pagmamahalan, mga minamahal, ay totoo anak ng Diyos. Mapalad ang nagiging daan ng ipagkakasundo sapagkat ituturing silang mga anak ng Diyos. Yun ang napakaganda. Hindi lahat ng Kristiyano ay anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Sino ang tunay na anak ng Diyos? Ang sabi po ng ating binasa, yung mga taong instrumento ng ipagkakasundo, hindi ng kaguluhan. Gusto kong iwanan sa inyo ang salitang ito. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging tagagulo. Hindi ka tinawag ng Diyos para sa kaguluhan at pagsimula ng kaguluhan. Tinawag ka ng Diyos para maging dahilan ng ipagkakasundo, ng unity, ng kapayapaan. Anak ka ng Diyos. Naniniwala ba tayong anak tayo ng Diyos? So kung naniniwala tayong anak ng Diyos, walang problema. Pero sabi nga, makikita ang puso ng isang tao sa kanyang aksyon. Makita natin. Patunayan. Tayo
Gusto mo bang kausapin ng Panginoon sa oras nito? May mga bagay ka bang dapat na i-correct sa sarili mo? Nahihirapan ka? Na Lord, parang hindi pa ako nagagamit ng instrument mo eh. Hindi pa yata ako peacemaker. Troublemaker pa ako ngayon. Ako kaya Lord eh. Pili ka ng tulong sa Lord. Parang wala pa akong pag-ibig, parang hindi pa ako handa magpatawad, Panginoon. Tulungan mo naman ako. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Ang hindi natin kaya, gagawan ng Diyos ng paraan para makaya natin. Amen? Sa taas mo ang iyong mga kamay. Panginoon, tinawag mo po kami, naniniwala kami na makakaya namin ang lahat. Meron man akong kapalpakan pa sa aking pagkatao, ba't naniniwala ako, Lord, tuloy-tuloy ang prosesong ginagawa mo upang ako'y tuluyang mabago. Naririto po, Lord, umaamin ako, umaamin kami sa aming mga kahinaan. Tulungan mo po kami. Na sa halip kami naging troublemaker, kami po'y maging peace. Hallelujah. Aking kagalakan ang maglingkod sa ngalan mo, pagkat buong buo sa aking puso, ito na ang buhay ko. Ayaw nang mawalay pa sa katuwiran mo, kaya naman pagharian mo upang ako ay magbago. Aking kagalakan ang maglingkod sa ngalan mo, pagkat buong buo sa aking puso, ito na ang buhay ko. Ayaw nang mawalay pa sa katuwiran ko, kaya naman pagharian mo upang ako ay magbago. Kahit na human kagalak ay maibahagi ko, turuan mo katulad mo. Kahit na unan, kabutihan ang mapukal sa puso ko, napayaman, kagalan ay maibahagi ko.
Ang ibig sabihin, pinakikita doon ay pagsusumamo sa Diyos. Ang pag-amin ng Diyos lang talaga ang makagagawa ng mga imposibleng magawa ng tao sa isang tao. Sorry po, sorry. At ang isang napakalaking himala, hindi yung pagkagalingan eh. Hindi yung pag-unlad. Napakagandang himala, napakatinding himala na maranasan ng isang tao ay magbagong buhay niya. Na dati troublemaker siya, ngayon ay peacemaker. Pagbabago. Ang napakahalaga. Yung dati, wala na, ngayon ay bago na. Sabi naman yun ng Bible eh. Yung luma, wala na. Kaya may luma. At kaya may bago dahil may luma. Brothers and sisters, kung noon ay luma at hanggang ngayon ay luma pa rin, anong pagbabago? Dapat luma, okay lang yun. Dati, 10 taon nakakaraan, 5 taon ang nakakaraan, luma. Pero dapat nasa proseso ng pagbabago. Hindi pwedeng magtapos ka ng luma pa rin. Dapat magtapos tayo ng bago. Kaya nga namatay si Jesus eh. Para magkaroon tayo ng pagbabago. Inako niya na ang lahat. Pagkapako niya sa krus, kasabay noon, inipako ang ating mga lumang pagkatao. Nang siya'y mabuhay, kasabay noon, ang pagkabuhay ng bagong buhay, bagong pagkatao. Mga minamahal kong mga kapatid, napakahalaga na patuloy po nating maintindihan ang isang palatandaan ng pagiging anak ng Diyos, siya'y maibigin sa kapayapaan at hindi sa kaguluhan. Maibigin sa pagkakaisa at hindi sa pagkakabaha-bahag. Nakapokus siya sa pagkakaayos at hindi sa galit. Handa siyang magsakripisyo ng lahat sa buhay niya. Di baling lunukin niya ang kanyang pride. Magkaroon lang ng harmonious relationship. Magkaroon lang ng fellowship of love. May balik lang sa dati ang lahat. Ng Diyos ang makita sa kanilang dalawa o sa lugar na saan man sila. Dapat ganito yung ating ina-aspire sa buhay. Dapat ito yung ating minimiti, mga minamahal sa buhay. Maging peacemaker po tayo. Pagkat yan ang kalooban ng Diyos, yan ang tatak ng mga tunay na anak ng Diyos. Pagpalain mo po, Yahweh, ang aming mga buhay. Tayaan mo, dakilang Diyos, na patuloy kaming gamitin sa aming kapanahunan upang maging dadaluyan ng biyaya mo. At ang biyaya mo'y kapayapaan. Hayaan mong gamitin kami at maging dahilan ng kapayapaan sa buhay ng maraming tao. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga puso. At sa oras na ito, dalangin ko lahat ng tumugon sa ikakilang panawagan, Yahweh. Hayaan mo na patuloy na maging bukas ang kalangitan at masaganang ibuhos ang biyaya at pagpapala. Dalangin ko, Panginoon, na tuloy-tuloy ang biyaya mo sa buhay ng mga taong na napupuno sila ng iyong kapayapaan at ng iyong Panginoon. Kaya Panginoon, patuloy naming inaangkin na sa sandaling ito, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa mga may sakit at karamdaman, sila'y uwing taglay ang kagalingan, kalakasan. Silang mga kapos, silang mga wala, Panginoon ngayon, material at pinansyal na bagay
Uuwi sila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magpupuno ng kanilang kakulangan, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, ng mga bigasan, ang mga refrigerator po nila, Panginoon, ay mapuno ng mga blessing na galing po sa iyo. Ang kanilang kabangyaman, Panginoon, ay patuloy na mapunuan at hindi mauubos at hindi magkukulang, Panginoon, kailanman. Hayaan mo, dakilang Diyos, na mag-overflow ang pag-ibig, pagmamahalan sa lugar na ito, Panginoon. Hayaan mo na ang gawain ito, Panginoon, ay makilala. Dahil sa mga anak na Elsiaday ay nagmamahalan dahil sa pag-ibig ng Diyos na tinanggap namin. Salamat po ng maraming, Panginoon, at pagpalain mo po ang lahat ng tumugon sa gawain ito. Lahat ng naririto, maging ang aming mga kapatiran, silang mga may sakit at karamdaman, silang mga hindi nakadalo, Panginoon, pinibless namin sila. Ang iyong awa, ang iyong habag, ay tumalon sa kanila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lang namin. Kaya mo, Panginoon, ang iyong kamay ay kanilang maranasan, kanilang maramdaman ngayon. In Jesus Christ's name, maging ang mga tao, Panginoon, na kakausapin namin para madala namin sa araw ng bukas. Dinideklara namin na ngayon pa lamang, Panginoon. Ihibuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Itatouch mo ang kanilang kalooban sa oras na ito at bibigyan mo kami ng convincing power, mga salita na hindi nila matatanggihan sapagkat ikaw ang mangungusap sa kanilang, Panginoon. In the name of Jesus. Kaya inaangkin po namin, Panginoon, na sa araw po ng bukas, Lord, madadagdagan pa po kami, Panginoon. Lalo na ng mga bagong kaluluwa, Panginoon. Bakit mo overflow ang blessing mo, ang grasya mo sa araw ng bukas. Ngayon pa lang inaangkin namin yun. Ngayon pa lamang tinutulungan namin yun. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal. Amen and amen. Glory to God. Palampakan natin po, Panginoon. Bakit po tayo bumago? Sa huling panalangin, mga kapatid, nais ko pong ulitin sa araw po ng bukas. Maaga po tayo, alas 9, sisimula, mga kapatid. No? So, yun, para maaga rin po tayong matapos. Kasi kung alas 11 kayo darating, tayo magsisimula, alas 11 rin tayo ng gabi matatapos. Mamili na lang po kayo. Pero kapag dumating po ngayong maaga, bukas, alas 9, bago mag alas 4, tapos na po tayo. Mamili na lang po kayo, mga kapatid. Yung mga darating ng alas 11, alas 11 ka rin uuwi. So yan, mga kapatid, maaga po tayo bukas para maaga rin po tayong makatapos. Amen po ba? Picturean nyo sino yung may dalang picture dyan? Picture. Sino may dalang ano dyan? Sino yung darating bukas? Picturean nyo. Sister Winnie, picturean mo. Hanapin ko yung bukas. Yan. Dapat dumating po tayo bukas, Napakaganda. Magdala tayo ng mga bagong akay. Okay? So, yun. Mga kapatid, salamat po sa Diyos. At, ano pa? Council, may sasabihin? Wala na. Meron?